children ay meron po kayong place para doon. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat at good morning po! Good morning! Nag-almusal ba kayo? Amen. So dapat happy tayo and excited sa umagang ito sapagkat tayo ay makikipag-ugnayan sa Panginoon, magpapasalamat sa Diyos at higit sa lahat makikinig sa tinig ng Diyos. Amen? Are you ready po? Amen! Napakabilis so ng panahon, no? At next month ay kalahati na ng taon na hindi natin namamalayan ay naka-off year na pala tayo by next month. Okay? So, sige po, enjoyin lang natin yung bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon as God ay patuloy na nangungusap sa ating lahat at hayaan natin ang Diyos ay patuloy na kumilos sa bawat araw na ibinibigay niya sa atin. Amen? Sapagkat ang bawat araw na yan ay malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, this month po ay tatalakayin natin yung ating topic po, yung theme natin is renewal and revival. Okay? Ano po ba kaya yung renewal? So, ibig sabihin, dati na yan. Di po ba? Pag sinabi nating renew, ibig sabihin, dati na yan. Kaya lang, siguro napagod, o kaya nawala, kailangan i-renew. Di po ba? Ang tawag natin dyan, renew. Okay? So, dati na, or kaya na-expired. Di ba? Yung mga lisensya natin, pag kumukuha tayo ng lisensya, tatanungin tayo kung renewal ba yan or bago ka lang. Okay? Now, pag sinabi mong dati na po, ay ibig sabihin renewal. Okay? So, ano kaya yung mga bagay in our spiritual life na minsan ay kailangan nating i-renew? Okay? I-revive. Okay? So, yan po ay tatalakayin natin in the book of John. So, ang topic po natin for this week is revived by the Spirit. Okay? Revived by the Spirit. So, sino ba yung magre-revive? Sino ba yung magre-renew sa atin? Hindi ho yan kakayanin ng kahit sino. Okay? Ang tanging makakapag-revive lang sa atin ay walang iba kundi yung banal na Espiritu ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. And once again, meron po kayong dalang Bible. In the book of John, chapter 16, verse 13, sabi niya, but when He, ang tinutukoy po niya, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Sa Tagalog po, ang sabi niya, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po namin nilalagay sa iyong kamay ang umagang ito. Patuloy o Diyos na habang nagpapakayag ka sa aming mga buhay, masigit namin makita yung kalalagayan namin espiritual sa iyong harapan. Upang o Diyos, mabuksan ang aming mga kaisipan, mabuksan ang aming mga puso sa iyong katotohanan, Panginoon, ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming samahan. Patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita. Yes, at hayaan mo, Diyos, na ikaw ang patuloy na gumalaw sa aming kalagitnaan. At hindi namin pinapahintulutan ng anumang kasinungalingan, pagdaraya at pagmamatigas ng kaaway sa aming mga puso at aming mga kaisipan. Bagkus o Diyos, pinahintulutan lamang namin ang kalayaan ng iyong banal na Espiritu, ang katotohanan ng iyong mga salita, at ang pagiging bukas ng aming mga puso at kaisipan para sa iyong mga salita. Take over, take charge, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Malaya na ho kayong
Makaupo. May mga tao na buhay, pero parang walang buhay. Ulitin ko, may mga tao na buhay, pero parang wala ng buhay. Kalbatin nyo ang katabi nyo, baka nagbubuhay-buhayan na yan. Pero ang totoo, wala na pala siyang buhay. Di mo ba? Ano po ba ibig sabihin yan? Yung tipong gumigising, pero wala nang gana. May mga pagkakataon mo na gano'n, di ba? Minsan, ma-observe nyo po na bakit gano'n? Parang hindi maganda yung gising ko today. Parang malungkot yung pakiramdam ko. May mga gano'n po bang pagkakataon sa isip nyo o ako lang minsan nararamdaman? Di mo ba may mga gising tayo na minsan hindi tayo masaya doon sa pagkakagising or parang walang gana na gumising, yun yung ganon. At dumadating po yung ganong pagkakataon. At may magkakataon rin po na nagsisimba pero walang fire, walang init. Yung tipong alam lang niya na Kristiyano siya at kailangan niya lang sumimba at para magawa lang niya ang kanyang obligasyon na magsimba. Pero yung energy, yung fire, yung init na talagang pagpunta sa simbahan ay wala. Masabi lang na nagsimba. Meron mo ba kayong ganong pakiramdam minsan? Yung magawa mo lang, alam mo lang sa sarili mo na ginawa mo lang yung obligasyon mo bilang Kristiyano or bilang anak ng Diyos. Pero yung init talaga ng pagsimba or pagpunta sa simbahan ay wala. Kung minsan, pag mas nanaig pa yung katamaran, mas lalo na. Every Sunday is a battle for every Christian, di po ba? Kasi yung kaaway talagang gagalaw at kikilos. Gagawa siya ng maraming dahilan para hindi ka makarating sa simbahan. Kung minsan, magtatalo pa kayo sa loob ng bahay, papunta na lang sa simbahan. Di po ba? Minsan ang daming abirya bago ka makarating sa simbahan. And that's the work of the devil. Na kapag pinakinggan mo at nanalo ang kaaway, dito ka sa bahay. Timbahay ka, hindi ka simbahan. Yun ang nanaig, yun yung naghari. Kaya make it a point that every Sunday or Sabado pa lamang, dapat nandun na yung energy natin. Naka-decide na tayo sa ating mga sarili, whatever happens, magsisimba ako. Amen? Amen? Dapat nananalo tayo palagi, nananalo palagi ang Espiritu ng Diyos sa atin pagdating sa ganong pagdidesisyon. Dahil ang kaaway, yan ang inaabangan niya. Ang gumawa ng maraming abirya, gumawa ng maraming bagay para hindi ka makarating sa simbahan. Why? Dahil alam niya nakakatagpo ka sa Panginoon sa araw na yun. Amen? May mga ganong pagkakataon na nagsisimba lang tayo pero wala tayong fire. Walang init, walang alak. Minsan, nagpipray tayo pero walang connection. Alam mo yon, yung magsalita ka lang, minsan nga napagod, parang ramdam mo, parang napapagod na yung panga mo sa kakapray. Pero wala kang maramdaman na Espiritu ng Diyos sa iyong kaluluwa at sa iyong pagkatao. Iba ho kasi yung nananalangin ka na nandun yung connection, ramdam mo, yung connection mo, yung Espiritu mo at Espiritu ng Diyos ay nagko-connect. Hindi yung basta ka lang nakapag-pray. Para yung cellphone na fully charged pero walang signal. Anong kwenta nun? Di mo ba? Fully charged ka nga. Fully charged nga yung cellphone mo. Hindi ka naman makapag-send ng message.
hindi ka makatanggap ng message kasi wala kang signal. Minsan, ganun po yung buhay pananampalataya natin or yung spiritual life natin. Minsan, fully charged tayo pero wala tayong signal. Hindi po problema ang activity mo. Ang problema, disconnected ka sa source. At yan ay pinag-usapan natin last Sunday. Di ba? Dapat alam natin kung saan yung source natin. And today, ang mensahe ng Diyos, you don't need more effort, you need revival by the Spirit. Amen? Kailangan ma-revive tayo. Si Jesus nagsasalita dito bago siya umalis. Parang sinasabi niya, hindi ko kayo iiwan. Ano sabi niya? I will send, sino? The Spirit. At hindi lang helper, hindi lang comforter, siya ang magbibigay buhay mula sa iyo. Amen? Ang trabaho ng banal na Espiritu ay hindi lang para tulungan ka, para lang i-comfort ka kapag nalulungkot ka. Ang trabaho nito ay ang magbibigay buhay muli sa iyo. Para sumigla ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo patungkol sa Panginoon. Kung minsan nagkakwentuhan kayo, siyempre pare-parehas na mga Kristiyano. Alam mo kapatid, parang nawawalan na ako ng gana. Parang ayoko nang maglingkod. Parang ayoko nang minsan sumimba. Bakit? Wala na kasi yung fire. Nawawala yung buhay. Pag uyuyin lang nawala, ay talagang mananalo ang kaaway. At yun yun, dapat nating binabantayan. Amen? That we need to revive by the Spirit. Bakit? Ano bang trabaho ng Espiritu? Una, the Spirit gives life to the dry soul. Okay? Meron po tayong tinatawag na spiritual dryness. Ba tayo ng PowerPoint ko? Okay. The Spirit gives life to the dry soul. Ang sabi po niya dito sa talatang binasa natin, sabi niya, He will guide you. Meron po tayong tinatawag na ulitin ko yung spiritual dryness, yung parang natutuyo yung spirito mo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung wala kang sigla sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kapag wala ang spirit, kahit anong gawin mo, yung worship nagiging routine na lang yun. Wala kang nararamdaman na. Pumapalakpak ka lang, bumubuka lang yung bibig mo, pero wala kang nararamdaman. Yung prayer becomes empty. Minsan nga, naiinip ka pa. Tagal na manalangin ni sister. Diba? Kasi para sa'yo, part of the program lang yun. Para sa'yo, bahagi lang yun ang ginagawa mo. Pero wala ka kasing nararamdaman na connection. Bible becomes just words. Yung naririnig mong salita ng Diyos, pasok dito, labas doon. Ganun lang siya. Para kung katulad lang yan ng soft drinks. Di ba sabi nila, yung soft drinks daw, merong spirito. Di ba? At totoo naman yun. Ibang klase spirito nga lang. Di ba? Pag binuksan mo na yung soft drinks, hinayaan mong nakabukas, babalikan mo siya after an hour, ininom mo siya, iba na yung lasa. Matabang na. Hindi na siya kasing sarap ng unang pagbukas mo. Kaya sabi nila, ay, wala nang espiritu yan. Minsan,
ganun din po tayo, para tayong soft drinks. Pag walang Espiritu, nawawala ang sarap sa lahat ng bagay na ginagawa ka. Ibig sabihin, hindi mo na na-enjoy yung mga bagay na dapat ay na-enjoy mo sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Na-enjoy ko ba yung mga ginagawa ko? Pag papunta ako sa simbahan, nandun ba yung excitement ko? Nandun ba yung galak ko? Nandun ba yung tuwa ko? Na-enjoy ko pa ba yung makipag-ugnayan sa Panginoon? Na-excite ba akong magpuri sa Diyos? Na-excite ba akong manalangin? Kapag ang Espiritu ng Diyos ang nawala sa ating pagkatao at sa ating Espiritu ay hindi nagko-connect, it's a sign that you have a dry spiritual dryness. Dry na ang spiritual dryness. Dry na. Parang tagtuyot. Di ba? Nakikita niyo yung paligid natin pag summer, wala kang halos makitang greens. Di ba natutuyo yung mga damo sa paligid? Pero, kapag dumating ang Spirit, ang kanta nagiging encounter. Amen? Yung bawat letra, bawat salita na binubuka at ina-utter ng bibig mo, tumatagos sa kaloob-looban ng iyong Espiritu at nararamdaman mo yun. Dapat ganun. Ibig sabihin, pag ganun, nandun yung Espiritu ng Diyos sa iyo. May connection. Ang prayer nagiging conversation. Bakit? Bakit? Ano mo bang meron sa conversation? Tayong mga tao, mahilig tayo makipagkwentuhan. Di ba? Lalo na tayo talaga mga Pinoy. Masyado tayong mahilig ng kwento-kwentuhan. Ay kapatid, alis na ako. Mamaya-maya, kwento na naman. Hanggang nakatatlong paalam. Hanggang doon sa kalsada ay walang katapusang paalam. Nakaapat ka ng babay pero nagkukwentuhan pa rin kayo. Nandoon. Amen? Yung nagiging, yun yung tinatawag nating conversation. Walang puknat. Alam mo yung salita ko? Walang puknat. Walang tigil. Nandun palagi yung excitement na magsalita, magkwento. Why? Kasi parang sa iyo yung panalangin ay ganun. Hindi yung naiinip ka sa prayer. Pag ganun, hindi ka talaga pwede sa prayer meeting. Kaya nga prayer meeting ang tawag dyan eh. Ibig sabihin talagang mahabang panalanginan. Amen? At ang word ay nagiging buhay. Ang salita ng Diyos ay nagiging buhay sa iyo. Kapag gano'n ang pakiramdam natin, makikita natin na merong Espiritu na naghahari sa atin. Amen? Isang lalaki ang sobrang busy sa trabaho. Pagod, drained, emotionally empty. At one day sabi niya, Lord, bakit parang wala kang presence? Parang hindi kita maramdaman, Panginoon. Sabi niya, then God impressed him his thought. You are trying to run without being plugged in. Ibig sabihin, pilit kang nagpapakapagod, pero yung pagpapakapagod mo ay walang direksyon. Minsan, pakiramdam natin, wala nang gana at wala nang silbi ang ginagawa natin. At
At katulad ng isang battery, akala natin wala na siyang charge. Akala natin wala nang silbi. Hindi natin alam, drain ka lang. Again, kausapin mo yung katabi mo. Sabihin mo to, hindi ka sira. Oo naman. Hindi ka sira. Drain ka lang. Di mo ba? Minsan nakala natin sira tayo, pero hindi natin alam, drain lang pala tayo. Kailangan lang nating i-plug. Kailangan lang nating i-plug yung ating sarili dun sa source. Alin yun? The Spirit is your power source. Nawala lang pala yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Pero hindi kasi. Okay, minsan nagsisira-sirahan lang tayo. Di po ba? Hindi ka sira, drain ka lang. Minsan sa dami kasi ng iniisip, sa dami ng pagod, sa dami ng ginagawa, minsan talaga nadidrain tayo. At kung minsan pagpaulit-ulit na lang din yung ginagawa, minsan nadidrain tayo. Kaya importante yung minsan nag-a-out tayo, lumalabas tayo, kahit wala kang bibilin sa mall, pupunta ka doon. Kasi importante yon. Dahil kapag palaging yung ginagawa at ginagawa mo na lang everyday, yun na lang, madidrain ka talaga. May exhaust ka. Kaya importante yung minsan namamasyal. Pero huwag naman palagi. Di mo ba? Huwag naman palagi. As long na alam mo medyo stress ka na, medyo kailangan mong lumanghap ng sariwang angin, nakakatulong po ito para din sa well-being mo. Amen? Hindi pwedeng puro trabaho lang. Hindi pwedeng puro bahay lang. You just need to see the other side of the world. Kailangan makita mo yung ibang bahagi ng mundo. Baka hanggang ngayon meron pang takot sumakay dito sa inyo sa elevator, ha? O kaya sa escalator. Di mo ba? Naalala ko yung pag umuwi ako probinsya, yung po mga senior, noon pa, yung mga senior ko po, mga tito, tita, mga ganon, nilalabas ko yan, dinadala ko sa mall. Naku, pag nakakita ko yan ng elevator, ayaw, maglakad na, magagdanan na lang daw kami. Nahihirapan daw silang huminga. Di ba? At pag nakakakita sila ng escalator, ayaw din. Magdanan pa din. Kasi baka daw sila madulas. Minsan, we are blessed enough, di ba? Doon sa generation natin na experience natin yung ganito. Kasi yung mga generation nila noon, talagang hindi puro bago sa kanila yon. Di po ba? And we, kailangan makita natin yung ganon. Minsan nakaka-drain kasi yung buhay. But, dapat kapag dumadating tayo doon sa mga ganong punto, alam natin yung ginagawa natin. Amen? So, kinakailangan alam natin yung power source natin. Na kapag drained na tayo, kapag pakiramdam natin, wala nang silbi, hindi na tayo masaya sa ginagawa natin, ibig sabihin, we need to step up. Kakailanganin natin pumunta doon sa source ng power natin para yung lakas natin manumbalik. Amen? Amen. Next, the Spirit leads you back to truth. Yun ang nagagawa ng Espiritu. Kasi binabalik ka niya doon sa katotohanan ng buhay mo. Sabi niya, He will guide you into all truth. Sa panahon ngayon, maraming opinion.
Pag binuksan niyo yung mga cellphone niyo, Facebook ninyo, at nag-browse kayo, at may mga issue, daming sinasabi ng tao. Ang dudulo, lahat marunong. Di mo ba? Ang daming gustong gawin. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganon. Ang dami mong tinig na naririnig. At marami mong distractions sa paligid natin. Pero hindi lahat ng naririnig mo, ibig sabihin, galing yan sa Diyos. Ang Holy Spirito ang magtutuwid sa maling mindset, sa toxic habits, at sa simple direction. Ano po ba yung sinasabi ng maling mindset? Ano po ba ibig sabihin ng mindset? Ang mindset po, ito po kasi yung inilagay mo na sa yung utak na kahit anong marinig mo, kahit anong sabihin sa iyo ng katotohanan, wala na yan. Kasi yun na yung nakatatak sa utak mo. Kaya pag ang mindset mo, ang taong ito ay masama, masama na siya forever sa'yo. Yun ang mindset. Kasi dun mo nilalagay ang sarili mo. Hindi ka na open dun sa at saan sa mga changes. Sasabihin mo, ako na to. Di ba? So, marami din tayong mga toxic habits. Minsan yun yung nagpapainit ng ating mga ulo. Nainit na ang panahon, sumasabay pa tayo sa init ng ating mga ulo. Di ba? Sa simple direction. So, ibig sabihin, hindi ka lang na kino-comfort, kino-correct ka rin ng Espiritu ng Diyos. Revival is not just feeling God, it is following God. Hindi sapat na nararamdaman mo lang ang Diyos. Dapat sumusunod ka din sa pinag-uutos ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo sa nanay mo, Nay, love kita eh. Pero sige na, kung love mo, kung maghugas ka ng plato, ay, hugas na lang, si kuya na lang, si ate na lang. Pero love kita. Di mo ba? Marami tayong ganun. Sinasabi natin, Lord, I love you. Pinakanta pa nga natin yan eh, I love you, Lord eh. Pero ang tanong, walang duda na mahal mo ang Diyos. Pero ang kasunod, handa ka bang sumunod sa Diyos? Kasi ang taong nagmamahal ay handang sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. Revival is not just feeling God, it is following God. And last but not the least, the Spirit revives your purpose. The Spirit revives your purpose. Ano po ba ibig sabihin niya? Sabi niya, He will not speak on His own, but He will glorify me. Kapag revive ka ng Spirit, hindi ka lang blessed. Bakit? Hindi ka lang blessed dahil ano? May mission ka. Amen. Pinag-usapan po natin yan last week. Amen? Na yung pagiging hindi sapat na ikaw lang nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Dapat ano? May mission ka na ibahagi ang pagpapalang ito. Hindi ka lang saved. Dahil ano? May assignment ka. Ano yung assignment natin? Ay, hindi alam. Hindi kayo nag-aral ng assignment nyo. Ano? To share the gospel. Go and ye preach the gospel.
Go and make disciples. Yan ang assignment natin, pare-pareha sa Panginoon, na ibahagi ang salita ng Diyos. Revival is not just for you. Alam natin lahat yan. It is for others through you. Amen? Amen. Ito ay hindi lamang para sa iyo, ito rin ay para sa iba na ang pagdadaanan nito ay sa iyo. Kaya kapag nanaimik ka, nag-stop ka, ibig sabihin, ibig sabihin, hindi mo ginawa ang mission mo at hindi mo rin ginawa ang assignment. Dahil after all, ang kaligtasan ng ibang tao ay nakasalalay sa iyo. Amen? Sa pamamagitan mo ay pwedeng maligtas ang isang tao. Diba? Imaginein mo, kapatid, or imagine in your church, na may bakanting upuan sa tabi nyo. Buti na lang, konti na lang ang bakanting upuan yun. Dati marami. Di po ba? At ang bakanting upuan na yan ay maaaring, again, sinabi ko na to, maaaring dapat ang nakaupo dyan ay kaibigan mo, anak mo, asawa mo, or kamag-anak mo, or kapitbahay mo. Pero, wala sila. Bakit? Hindi dahil ayaw ng Diyos, kundi dahil walang nagdala sa kanila. Yung nasanay na ho kasi tayo yung every Sunday, yung routine sa bahay, aalis ka na lang mag-isa, bahala kayo dyan. Basta ako magsisimba ako. Amen? Mga kapatid, huwag niyo kapaguran, lalo na kung pamilya mo yan, papayag ka ba na yung pamilya mo mismo mapunta sa apoy ng impyerno? Dapat maging makulit tayo. At huwag tayo papayag na every Sunday, sige lang, kahit magtalo ba kayo. At least alam mo na tama ang ginagawa mo, and at the end of the day, kaluluwa mo ang nakasalalay dyan sa pagiging makulit mo. Amen? What if your revival is the answer to someone else's salvation? Dahil nandun yung init, nandun yung tiyaga, nandun yung pagpupursige mo, ay makikita mo yung kaligtasan ng tao pala na yon ay nakasalalay doon sa kaligtasan mo. Kaya napakahalaga ho na kapag revive tayo ng Espiritu Santo, nandoon po yung eagerness natin na ibahagi ang salita ng Diyos. Nandoon na hindi tayo nakukontento na tayo lang ang nakakaranas. At hindi ho natin yan trabaho. Trabaho ho yan ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil kapag pinag-aarian ka ng Espiritu ng Diyos, wala kang pakialam kahit anong sasabihin sa'yo ng tao. Makakarinig ka ng hindi maganda, yes. Mapapahiya ka, yes. Pero ang bagay na ito ay hindi dapat na kinatatakutan. Ang bagay na ito ay dapat proud pa nga tayo. Nandun yung boldness natin. Because the Spirit of God, iba ho ang nagagawa ng Espiritu ng Diyos kapag ito ay naghahari sa buhay ng isang tao. Ang mga bagay na patay, ang mga bagay na nawawala, ang mga bagay na ay kayang i-revive ng Espiritu ng Diyos. Amen?
Your revival is the answer to someone else's salvation. Kapag nandoon ang Spirit of God, nandoon ang tapang upang ipahayag mo ang salita ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, at sa mga tao na kapaligid sa iyo. Because, katulad na sabi ko sa inyo, minsan, hindi natin masasabi kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. But when the Spirit of God ay dumadating, alam natin na naririyan anumang sitwasyon ang dumating sa ating mga buhay, at alam natin ang trabaho ng Espiritu ng Diyos, magiging magaano yung mga sitwasyon na yon sa buhay natin. At alam natin na yung bagay na yon na gagawin natin para sa mga tao ay maghahatid yun ng panibagong kaligtasan para sa kanila. Amen? Ang Espiritu ng Diyos kailanman ay hindi bumibigo sa mga taong nakakakilala kung ano ang trabaho nito sa buhay nila. Panoorin po natin ang isang video na kung saan ay makikita natin ang how God or the Spirit of God works sa buhay ng isang mananampalataya. Holy Spirit, I need you now. I need you now. Please, 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 my son. Please, please, life back into John, please. Come, breathe life into John. Please, God, send your Holy Spirit to save my son. We've got a pulse. We've got a pulse. We've got a pulse, trauma 2. Got a pulse? Prepare intubation. Joyce? Where's John? Joyce? How's John? John's got a pulse, but it's weak now. We're doing everything we can to stabilize him, and we're airlifting him to Cardinal Glen in downtown right now. They've got the foremost expert in drowning, Dr. Garrett. Now, in my opinion, he's John's only chance. I'll follow you there, honey! Ma'am, are you ready to fly? Yeah, I'm fine. I'm fine. You're hyperventilating. Scared to death of heights. I think it might be better if you travel
sa buhay ng isang tao. Mawalan man ito ng alas ng kanyang buhay, ay kapag kumilos ang banal na Espiritu, nothing will be impossible. Amen? At yan ang trabaho ng banal na Espiritu, ang nagbibigay buhay sa mga taong nangangailangan ito. Si John po ay isang ampon lamang, pero tinuring na isang tunay na anak ng kanyang ina. And take note, noong ang nanay na ito ay nanalangin para sa kanyang tinuturing na anak, at tinas niya yung banal na Espiritu, sabi niya, send your Holy Spirit. Wala na hong pulso si John, pero nung siya ay nanalangin, nagulat daw ang lahat. There's a miracle. Amen. When everything looks dead, God can revive. Tayo pong lahat ay tumayo. Spirit brings life where there is no hope. Kung anumang mga bahagi ng katawan natin, bahagi ng espiritu natin, napakiramdam natin unti-unting nang namamatay, just ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit, and He can revive everything and bring it back to life. Holy Spirit, I need you. Oh yes, Lord. Come, Holy Spirit, I pray. Oh yes, Holy Spirit. Come, with your strength and your power. Oh, hallelujah, Lord.
own special way. Salamat o Diyos sa iyong pagdalaw sa umaga. Salamat Banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Banal na Espiritu, patuloy kang mahusay sa buhay ng iyong mga anak. Oh, hallelujah. 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 Patuloy kang mahusay, O Diyos, Banal na Espiritu. Sa aming mga pagod na katawan, sa aming mga pagod na kaluluwa, bigyan mo kami ng lakas upang magawa namin ang mga bagay, O Diyos, na ikaw ang nagkatatakda nito sa aming mga buhay. Holy Spirit, we need you. Wala kaming pwedeng pagkuhanan ng lakas, Panginoon, maliban sa iyong Espiritu na iyong pinangako sa bawat isa sa amin. Na sa panahon ng aming kahinaan, ikaw ang Diyos na magpapalakas. Na sa panahon na kami ay nalulungkot, nagdadalamhati, ang iyong Banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng kaaliwan. Sa panahon na kami ay nawawalan na ng ganang gumawa para sa iyong ubasan, ang iyong Banal na Espiritu ang inaasahan namin na patuloy na magbibigay ng lakas upang hanggang katapusan ng aming mga buhay sa mundong ito, makapaglingkod kami ng tama, makagawa kami ng tama, O Diyos. Mabigyan ka namin ng kalwalatihan sa aming mga hiram na buhay, Panginoon. We thank you, O God. We thank you, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Sa iyong pagdalaw sa